Hi po everyone! Ito po yung part 2 ng aking pagpipidos yesterday, no? So, ngayon, sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po ako nag-apply pa Hong Kong, ako po ay isang direct hire po ng Hong Kong. So, meron pa akong in-applyan na agency ko po dati sa Hong Kong, ang Bandong Agency. So, kung sino po yung gustong humingi po ng WhatsApp number ni ma'am at mag-apply, message lang po kayo sa akin dyan sa comment section at i-forward ko po sa inyo yung number ni ma'am. At sobrang accommodating po talaga si mama at approachable po, sobrang bait. Talagang ever since na nag-apply po ako ng Hong Kong year 2018 until talagang yan talaga yung nag-iisang agency ko po. Talagang sobrang bait po at bibigyan ka po talaga ng maayos po na employer. So, ayan, paswertihan lang din po, pero kailangan din po natin talaga na kung sa Bisaya pa manimpalad. Ayan, so kailangan po talaga natin yon at magdasal po na sana maging maayos po yung pag-a-apply natin. So, sa lahat po na natatanong, ibibigay ko po sa inyo yung WhatsApp ni Ma'am Glenda. At siya po talaga ay isang napakabait po na manager po ng ating bandong doon po sa Hong Kong. Siya po ay Pinay. So, siya po naghahawak ng lahat ng mga aplikante na mga Pinay. So, ayan. So, kahit po direct hire po ako, pag first timer ka po, kahit po direct hire ka at first timer ka, kailangan mo din po ng connecting agency dito po sa Pilipinas. So, sa akin naman po, yung connecting agency ko po is Michelangelo Agency. Pero meron pong branch siya dito sa Cagayan de Oro. So, talagang dito na ako sa Cagayan de Oro po nag-process ng aking mga papeles. So, thanks God. At yung mga papel ko, inano ko lang po, pinadala doon sa Hong Kong. So, nagpirma ako ng kontrata dito sa Pilipinas at pinadala doon sa Hong Kong. Tapos ibabalik yun dito together with my visa and a plane ticket. So, kapag first timer ka po, kailangan mo din po mag-training. So, ang training po dati sa kapanahunan ko, year 2018, yung training po namin dati sa Humania naman yun na agency. So, ngayon, ang second agency ko is itong Michelangelo. So, yung training na inaano ko dati, year 2018 pa yon, 25K. So, talagang mahal ang training dati. Pero ngayon, dahil sa marami na po yung mga kakumpetensya nila na mag-training, no, mga training center. So, medyo bumaba na po sila. Yung iba nga po, nasa 15K lang eh. Yung iba naman 20K. Depende po yun sa agency ninyo. So, pag first timer kayo na pupunta po sa Hong Kong, kailangan nyo po mag-training. At syempre, uunahin po yung pre-med. So, yung pre-med naman po, nasa 1,000 plus lang ata. Or 2,000 more or less, ganun. So, pag pre-med po. Pagka naman po nag-final medical na po kayo, pagkatapos po ng training nyo, doon na po, yung 5K ata pataas. Depende naman din po yun sa clinic o sa na laboratory na pupuntahan po ninyo o ang ire-recommenda ng agency. So, yun lang po. So, kailangan po talaga ay makapag po kayo ng mga kailangan yung mga papers. Kunwari, kung meron na po kayong NBI, PSA na birth certificate, kung married po kayo, marriage contract, ganon. So, kahit na hindi naman po kailangan yung iba niyan kasi yung ibang agency hindi na po nangangailangan ng ganun. Talagang PSA lang na birth certificate o kaya marriage contract. Tapos, lang, passport. Ganun lamang po. Hindi na nila kailangan ng NBI. Pero sa akin po dati, kumuha pa rin po talaga ako ng NBI. Pero yung NBI po ay yung travel abroad, yung kukunin nyo, hindi yung local. Okay? So, yun lang po. Ganyan lang po ang pag-aano natin, no, sa ating pag-a-apply. At lakas lang po ng loob at lahat po ng mga first-timer na pupunta doon. Huwag po kayong na, ay, first-timer ako, baka hindi ko kayanin ganito, ganyan. No po. Kailangan po natin na magpakatatag at be positive po always. Kung kaya po ng iba, kakayanin nyo din po. Lahat naman po dumaan sa first-timer. So, ayun lamang po. God bless everyone at thank you.